ako naniniwalang ang mga nangayaw sa atin ang may gawa niyon, kundi si Dian Lamitan. Hindi matatapos ang araw na ito. Papanaw na ang dating Hara. Malupit siya at hindi mabuting iloy. Ngunit hindi siya mamamatay tao. Ngunit hindi na ako nalulungkot, Lamitan. Malaki raw ang pag-asang siya'y makakaligtas. Tapatin mo nga ako, Dayaw. May natatangi ka bang nadarama kay Amaya? Oo, Apila. Subalit batid kong wala akong pag-asa. Pagkat may tinatangi na siyang iba. Na ipainom mo ang laso na ito kay Lingayan upang matiyak na hindi na siya magigising pang muli. Kami na lamang ni Gurong Bulan na magbabantay sa inyong Iloy. Makakaasa kayo na nasa mabuting kamay siya. Si Dian Lamitan. Maaring siya may kagagawa nito. Mabuti naman ang kanyang kalagayan. Wala kayong dapat ipangamba. Sa susunod, nautusan kitang lasunin si Lingayan. Gawin mo yun na walang pag-aalala. Kayo? Kayo ang may kagagawa nito sa ina ni Bagani? Kayo ang nagtangka sa buhay ng dating Hara? Tama nga ang aking hinala. Kayo ang nagtangka sa buhay ng dating Hara! Paano niyo nagawa ito? Napakasama ninyo! Ibig kong kalimutan mo ang iyong mga narinig at wala kang pagsasabihan kahit na sino sa iyong natuklasan. At bakit ko gagawin iyon? Malinaw na kayo ay nagkasala. Kaya't isusuplong ko kayo upang kayo ay maparusahan! Subukan mo. Ngayon, batid mo na kung anong kaya kong gawin. Kapag nagsuplong ka sa raha, itutulad ko si Dalang kay Lingayan at hindi siya magiging kasimpalat sapagkat titiyakin ko na mamamatay siya. Hindi ako nagbibiro binayaan. Kaya kong gawin yun sapagkat wala nang mawawala sa akin. Kaya kung ako sa'yo, ititikong ko ang aking bibig. Sino kang babae ka? Nasaan ako? Nananaginip ba ako? Huwag kang mag-alala, Dalang. Isa akong kaibigan. At tama ang iyong hinuha. Ito'y isang panaginip. Dinadalaw ko lamang ang iyong paghimbing pagkat may mahalaga akong ipapahayag sa iyo. Tukuyin mo. Ano yun? Tungkol ito sa iyong anak, si Amaya. Buhay si Amaya at malapit na kayo nakita. Dalang, bakit? Binabangungot ka ba? Hindi masamang panaginip. Kundi may isang babaeng dumalaw sa aking pagkakahimping. Kanyang binanggit na malapit na kami magkita ng aking anak. Dalang, ano ba iyang nais mo ipahiwatig? Na si Amaya ay buhay. Na siya'y buhay. Sino ang iyong tinutukoy, Dalang? Sino ang pinag-uusapan ninyong buhay pa? Hindi mo alam kung gaano ako natutuwa ngayon. Nakita kita muli, aking tala. Amaya, alam mo ang nilalaman ng aking puso. Ngunit hindi kita hahayaan na maniwala na dahil dito ay mapapatawad kita sakaling magkakatoong dagnan. Kaya ngayon nakikiusap po sa huwag mong hayaan kamuhian kita. Bagani, aking Bagani. Tinatanong kita, Dalang. Kaya sagutin mo ako. Sino ang pinag-uusapan ninyong nabubuhay pa? Pinag-uusapan lamang namin, mahal na Raha, ang naganap sa inyong mapapangasawa.
kami ay lubusang natutuwa dahil siya'y buhay pa at nasagip dahil sa masaklap na naganap sa kanya. Nabanggit sa akin ni Paragahin na naroon daw kayo sa pook ng pagbibitayan kay Ahak. May kinalaman ba kayo sa kanyang pagtakas? Pati na rin sa kanyang katipan na si Kuling? Mahal na Raha, kung iniisip ninyo na kami nagdaan sa pagtakas nila, nagkakamali kayo. Sa katunayan ay hindi nga namin alam kung nasaan sila. Tiyakin niyo lang na katotohanan ang lumalabas sa inyong mga bibig. Pagkat sa oras na malaman ko kayo'y nagsisinungaling sa akin, lalong malupit na parusa ang ipapataw ko sa inyo. Pinaghanda kita ng pagkain. Sa tingin ko ay pagod na pagod ka sa iyong pagsasanay. Salamat. Nakakapagod talaga ang pagtuturo ni Pusaka sa akin, ngunit kinasisiya ko yun sapagkat marami ako natutunan. Hindi ko alam na nanonood ka pala. Hangang-hanga kami ni Dayo sa'yo. Dato Bagani, ano na ang lagay ng iyong Iloy? Ligtas na siya sa kapahamakan. Hindi ba siya nagkakamalay, ngunit umaasa akong mabuti rin ang kanyang kalagayan. Nakabantay pa rin ang mga papelan sa kanya at tinitiyak nila na maligay sa kanyang mga sugat nang sa gayon ay mapabilis ang paghilom nito. Nagagalak akong marinig yan, Dato. Nakatulong ng malaki ang sama-sama nating panalangin. Matagal ko nang kilala si Dayaw. Kaya alam ko ang bawat kilos niya. Alam ko rin ang mga saloobin niya at nararamdaman. Kaya sa tingin ko, Amaya, tinatangi ka niya. Mabuting Ginoo si Dayaw. Mapalad ang babaeng mapupusuan niya. Ngunit kaibigan lang ang turing ko sa kanya. Wala sa isipan ko ang pag-ibig. At ang tanging hangad ko lang, matalo si Pusaka upang hirangin ang magaling na mandirigma. Napag-usapan namin ng mga babaylan ang patungkol sa salarin na may gawa nito sa aking Iloy. May hinala kami na hindi ito kagagawan ng isang mangangayaw, kundi isang taga rito sa ating pod. Binayan, wala akong ibang maisip na may kimkim na sama ng loob sa aking Iloy, kundi si Dian Lamitan. Maaaring siya ang may gawa nito sa kanya. Ano ang iyong pakiwari? Sa tingin mo ba'y may kinalaman si Dian Lamitan sa naganap sa aking Iloy? Nagkakamali ka, Dato. Pagkat walang kinalaman ng aking tunay na Iloy sa pananakit kay Haralingayan. Ngunit paano ka nakakatiyak? Hindi mamamatay tao ang aking tunay na Iloy. Pinatay ni Dian Lamitan ang aking anak nung ipinalaglag niya ang sanggol na dala ni Marikit. Yung paumanin. Hindi natin malalaman ang katotohanan hanggat sa magkaroon ng malay ang aking Iloy. Ngunit sa sandaling malaman ko na totoo ang aking hinala, mananagot si Dian Lamitan at ang kanyang mga kasabwat. Sukat akalain na ang dayo na tinaboy ko noon ay aking sasanayin upang maging tulad kong Bagani. Marahil ay iginuhit talaga ng tadhana na matagpuan ko siya maya sa dagat upang maging bahagi siya ng ating buhay. Ngunit iiwan din tayo ni Amaya. Siya ay babalik sa kanyang puod. Malapit na niyang maabot ang pinakamataas na antas ng pagiging isang mandirigma. Wala akong hinuha kung sino yung babaeng nagpakita sa aking panaginip. Ngunit mariin ang kanyang pahayag. Buhay pa si Amaya. At ayon sa kanya, malapit na rin kaming magkita. Hindi kaya dungan ang ninuno niyo ang babaeng iyon? Kung totoo nga kanyang pahayag na buhay si Amaya, ay napakagandang balita noon. Sana'y mangyari na yun sa lalong madaling panahon. Dagan salamat, Binayaan. Makakaasa ka na hindi magbabagong pagturing ko sa'yo.
kung sakasakaling magkikita na kaming muli ni Amaya, pagkat dalawa na kayong magiging anak ko. Daghang salamat, Iloy. Amaya, handa ka na bang muling ako makaharap sa laban? Handa na ako. At umaasa ako na ako ang kalulugdan ng mga diwata sa ating paglalaban. Pagbibigyan ko ang iyong kahilingan. Inaanyayahan ko kayong lahat upang maging saksi sa labang magtatakda kung siya'y karapat-dapat na makamit ang pinakamataas na antas ng pagiging isang mandirigma. Tila matamlay ka, Binayaan. May bumabagabag ba sa'yo? May dinaramdam na ka ba? May natuklasan kasi ako, Iloy. Napatid ko na may kinalaman si Dian Lamitan sa sinapit ni Hara Lingayan. Siyang sumaksak sa dating Hara. Banal na laon. Kung gayo'y kailangan mo isumbong yan sa ating raha. Hindi ko magagawa yan, Iloy. Pagkat nagbanta siya, na masahol pa sa sinapit ni Hara Lingayan ang gagawin niya sa inyo kapag ako'y nagsumbong. Yun lamang ba ang dahilan? O may iba pang dahilan kaya't ayaw mong ipagkanulo si Dian Lamitan? Sa kapila ng lahat ay siya pa rin ang aking tunay na Iloy. Pag nagsumbong ako ay tiyak na siya ay mapaparusahan. At hindi maaatim ng aking tanlag na akong maging sanhi ng kamatayan ng babaeng nagsilang sa akin. Mga paslit, naniniwala ako na may kaalaman na kayo kaya nais kong isulat niyo ang mga ito. Kampilan, Bagani, Buod. Guro, narinig kong bukas ay muli kayo maglalabang kay Pusaka. At ang sabi, nakasalalay ang muli niyong pagbabalik sa inyong puod. Tama ka, Using. Naway kasiyahan ako ng mga diwata upang matalo ko si Pusaka. Ayokong ipagdasal na manalo ka. Pagkat ito'y nangangahulugan, nalilisanin mo na kami. Kung aalis ka, sino magtuturo sa amin? Naniniwala ako na may kaalaman na kayo sa pagbabaybay. Kaya maisasali niyo na ito sa inyong kalahi. At kayo mismo, magiging guro nila. Ngunit ikaw pa rin ang pinakamagaling na guro. Hindi ka namin makakalimutan. Ako man, kahit saan man ako magpunta, hindi ko kayo makakalimutan. Sa pagtanggap niyo sa akin, napakabuti niyo. Ano ang iyong sadya sa akin? Hindi ba't nilinaw ko na sa'yo na ayoko na makita ang iyong pagmumukha? Wala kang silbi, wala kang pakinabang. Alam kong nabigo kita noon, Dian Lamitan. Kaya narito ako upang makabawi sa inyo. May nalalaman ako tungkol sa inyong anak na si Binayaan. Anong tungkol kay Binayaan? Narinig ko sila nag-uusap ni Dalang. Inamin ng inyong anak sa hayahay na kayo ang nagtangka sa buhay ni Hara Lingayan. Umalis ka sa harapan ko. At huwag ka nang babalik. Alis! Napakatigas ng ulo ng babae nga. Sinabi ko na huwag siyang magsasalita. Sinuway niya pa rin ako. Anong gagawin natin ngayon, Dian Lamitan? May iba nang nakakalam ng ating lihim. At yun na ang kinamumuhain mo pa na si Dalang. Salamat sa iyong pagyayang mamasyal, Binayaan. Kahit ganito ang aking pakiramdam, panandalian ko nakakalimutan ang pinagdadaanan ng aking mga mag-anak. Mapalad ang iyong Iloy at kapatid Dato Bagani, pagkat ikaw ang
matibay na haliging kanilang kinakapitan. Hindi mo sila pinabayaan. At tiyak kong ipinagmamalaki ka ng iyong baba kung siya'y nabubuhay pa ngayon. Kung nabubuhay pa ang aking baba, hindi ito mangyayari. Hindi niya kayo pinababayaan, Dato Bagani. Tiyak kong ginagabayan pa rin niya kayo ng kanyang dungan. Siyang nagbibigay sa inyo ng tibay at lakas ng loob upang kayanin ng harapin ang lahat ng pagsubok na ito. Ikaw, Binayan, ang nagbibigay sa akin ng tibay at lakas ng loob. Isa kang tunay na kaibigan na maaasahan. Daghang salamat. Banal na Laon, ako'y buong pakumbabang nagsusumamo sa'yo. Kalugdan niyo ako sa aking laban ngayong araw na ito. Hindi lamang ako aasa sa sarili kong lakas at taglay na kahusayan. Nananalig ako sa inyo at sa mga diwata upang maging gabay sa aking pakikipaglaban. Amaya, handa ka na ba? Hindi ka ba natatakot? Natatakot rin. Ngunit magaling naman ang aking tagapagsanay. Kaya panatag ang kalooban ko. Asinas, nagising na ba ang aking Iloy? Hindi pa siya nagkakamalay, Ginoo. Ngunit matutuwa kang malaman na tumalab ang mga ungwentong aming inilapad sa kanyang sugat. Naghilom agad ito at hindi malalaunan ay magigising na rin ang iyong Iloy. Magandang balita yan, Guro Asinas. Daghang salamat sa inyong pagluna sa aking Iloy. Anong ginagawa niyo rito? Amaya, natitiyak mo bang handa ka nang makasagupa si Pusaka? Oo, Apila, handang-handa na ako. Kung gayoy, hangad ko na magtagumpay ka upang matupad na ang iyong pagnanais na makabalik sa inyong pood. Salamat sa iyo, Apila. Tandaan mo, Amaya, tao lang ang isang Bagani, kaya maaari mo siyang talunin. Kaya galingan mo. At kung sakali mong manalo ako sa labang ito, inaalay ko yun sa'yo, Dayaw. Salamat sa lahat ng tinuro mo sa akin. Mabuti ang aking sadya sa iyo, Ginoo. Naparito ako upang makiramay sa malagim na sinapit ng iyong Iloy. Hindi ko kailangan ng inyong pakikiramay, diyan lamitan. Kung wala na kayong ibang bagay, makakaalis na kayo. Nauunawaan ko na mayroon kang kinikimkim na sama ng loob sa akin. Ngunit hinihiling ko na sana'y kalimutan na natin yan. Sapagkat hindi na kayo mag-asawa ni Marikit. At hindi rin tama na kung ikaw ay galit sa akin, ay ako na ang iyong pagbibintangan na may sala sa nangyari kay Lingayan. Kung gayon, nakarating na rin pala sa inyo na kayo ang aming pinaghihinalaan. Oo. At isa yun sa mga dahilan kung bakit ako naparito. Upang linisin ang aking pangalan sa iyong mga bintang. Wala akong kinalaman sa sinapit ng iyong ina. Magpasalamat kayo at wala akong hawak na katibayan laban sa inyo. Sa ngayon, ligtas kayo sa kaparusahan. Punong Babaylan, magpahinga na kayo. Hindi, Bulan. Mahalaga sa aking apo si Lingayan. Hara, Lingayan? Hara? Gising na si Dayang Lingayan. Tawagin mo sila, Bagani at Banok, at magpadala ka ng mga uripon sa balay ng Raha upang ibalita. Ngayon din, Punong Babaylan. Maluwalhating pagising, Lingayan. Tunay na pinagpala ang araw na ito. Amaya, handa ka na ba sa ikalawang paghaharap natin?
Handa na ako, mahal na pusaka. Mainam ko gayon. Hindi ka ba nagsisisi sa kampilang hawak mo? Sa halip ng bulo, ang maling sandata ay maaaring maging sanhi ng pagkatalo. Hindi pusaka. Sapagkat paratag ang aking kalooban na gamitin ang kampila na ito. Simulan na natin. Yaman din lamang na tayo nagkaliwanagan na. Magpapaalam na ako sa'yo. At binayaan. Mabuti pa silingayan at iyong nadadala. Dumaan ka naman minsan sa aking balay upang dalawin ang iyong tunay na iloy. Ninong Bagani! Bulan, Bagani, ano nangyayari? Bakit humahangos ka? may hatid akong balita kay Ginoong Bagani. Ano yun? Nagising na ang inyong iloy at nais niyang makausap ang kanyang mga anak. Banok! May malay na ang ating iba. Hanggang dyan na bang kaya mo, Amaya? Ano, susuko ka na? Kapag hindi mo ako magapi, hindi mo marinig ang pagbubunyi ng iyong mga kapanalig pagbalik mo sa iyong puod. Kailan man hindi ako magiging talunan. Salamat kay Laon. At magaling na kayo. Ilang araw na may inaabtabayanan ang inyong pagising. Salamat. Napanatag na rin ang aming kalooban. Eloy, maaari niyo bang tukuyin kung sino ang may gawa nito sa inyo? Eloy, tukuyin ninyo kung sino ang salarin nang maparusahan namin agad. Amaya, tama na. Hindi mo ba kaya ang aking ama? Tanggapin mo sa pagkakataong ito na hindi mo pa rin siya kaya. Hindi ko tatanggapin ang sinambit. Hindi ka pa rin susuko, Amaya! Kailan may hindi ako susuko? Kailangan ko magwagi. Hindi laan sa sarili ko, kundi laan sa mga taong umaasa sa akin, sa mga taong naiwan ko, at sa mga taong pinagkakautangan ko. Kailangan kong magwagi upang may pagmalaki ako ng aking baba at upang muli kong makapiling ang aking idol. Amaya, napakagaling ng iyong ginawa. Ipagbunyi natin ang tagumpay ni Amaya! Nagapi niya ang aking ama. Nangangahulugan lamang na isa na siyang Bagani. Isa na siyang ganap na mandirigmang may pinakamataas na antas. Samantalahin mo na ang araw ng nalalabi mong kalayaan. Pagkat sa sandaling ako ang maging harang muli, daratal na rin ang araw ng iyong kaparusahan. Nais ko munang manmanan ng mga kaaway. Paano mo magagawa yung magmamanman ka kilala ka nila? Itatago ko ang aking katauhan. Nasa namang mandirigmang inyong nakausap? May isa pa tayong kapanalig na nagbigay ng katiyakan sa amin ni Paratawag na tayo'y tutulungan niya. At sino ang mga kapanalig na ito? Ito nga mga kasuotan. Ngunit tila kakaibang isang ito. Sapagkat yan ang aking susuotin sa aking pagsama sa'yo. Naganap na ang pagbibigki sa inyo. Mag-asawa na kayo. Mabuhay ang bago mag-asawa!
Aking tala, aking buwan. Ang buhay ko ngayon ay punong-puno ng agam-agam, ng takot. Batid kong ikaw lamang makakapagbigay ng kapayapaan sa aking loob. Narito na tayo sa aming puon. Sino kayo?